Pumalag ang Kamara sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa Kamara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patunayan ang mga alegasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control projects. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo, pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. If may sala, pangalanan at magbigay ng preba, pero wag buong institusyon kasi hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali ng isang tao. Ganito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Pangalanan, hindi naman pwedeng mag-akusa lang, especially she was former DepEd Secretary, maybe she has records of that, then present it before the Congress. Binatikos din ni Abante ang pahayag ng bise na sarswela lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol sa flood control projects. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House dahil seryoso ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Anya, patunay rin daw ang impeachment complaint laban kay VP Sara mismo at ang mga investigasyon ng House Quad, Quinta at Tri-Committee na hindi sarswela ang pagganap ng Kamara sa kanilang tungkulin. Samantala, sinagot naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang banat ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Pinasusuri kasi ni Abante kay Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang infrastructure funding ng lungsod, lalo na sa mga distritong hawak ni Paulo. Kung nais daw malaman ni Abante ang exact figures, ay maaari raw itong ibigay sa kanya ng DPWH District and Regional Offices sa Davao. Giit din ni Paulo, walang ghost or non-existent flood control projects sa kanyang distrito at kung bumahaman daw sa Davao City ay mabilis lang daw itong humupa, di tulad sa ibang lugar. Naunang sinabi ni Baste na PR stunt lang daw ang pag-iimbestiga ng anomalous flood control projects sa bansa. Kung talagang PR stunt to, patunayan niya kung talagang PR stunt to or may katotohanan na sinasabi. Ang tugon naman ni Pulong, wag na raw idamay ang kanyang kapatid sa issue dahil transparent naman daw sila sa kanilang mga proyekto at accessible din daw ang kanilang records. Nananatiling mainit ang usapin patungkol sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya para sa Kamara, panahon na para panugutin ang mga utak at tao sa likod nito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.